I was so lucky. Talagang that time umiyak ako when I saw PRRD. Isipin ninyo, isang president ng Pilipinas nasa war zone. Pumunta ko talaga siya, personal sa Marawi. Doon ko nakita na this is the man of action. Napakagandang halimbawa ng liderato. At doon talaga ako nagpursigit. Sabi ko, kung ang Pangulo ng Pilipinas kaya niyang ilagay ang buhay niya, sino naman tayo na hindi tayo pwedeng voluntaryong tumulong sa mga kababayan natin? The first story is yung Marawi Seeds. So, dati po, we are members of MRRD and ECC. Hawak ko po ang social services. So, natask po ako to collect relief goods. So, ang office namin meron dito sa Billy Sullivan and sa Testa. Once we collected the relief goods, isasakay namin sa C-130. So, kalap ko yun, madaling araw, pupunta kami ng Villamor Air Base, sasakay namin sa C-130. Pagbaba namin doon sa Lagindingan Airport, may darating ng escort sa amin at nagulat pa ako at first kasi parang kanyon. So sabi ko, please, ito sa mga volunteers. I would like to request yung private lang na van, it's okay with us. Tapos yung sigurong mga relief goods, dahil marami, it consists of dalawang C-130, so kailangan talaga army trucks. So we use those. I was so lucky. Talagang that time umiyak ako when I saw PRRD. Isipin ninyo, isang president ng Pilipinas nasa war zone. Pumunta ko talaga siya, personal sa Marawi. Doon ko nakita na this is the man of action. Napakagandang halimbawa ng liderato. At doon talaga ako nagpursigit. Sabi ko, kung ang Pangulo ng Pilipinas kaya niyang ilagay ang buhay niya, sino naman tayo na hindi tayo pwedeng voluntaryong tumulong sa mga kababayan natin? When we distributed the relief goods, kwento ko po sa inyo, yung lupa, mararamdaman mo talaga dumadagundong. Pero with God, with us, hindi ako lineryos. Tuloy-tuloy yung relief distribution namin. Naawa lang ako sa mga bata, yung mga affected ng giyera. Takbo ng takbo, yung bang wala na sa tamang katinuan. So, I propose doon sa mga national leaders, let's provide them medical help para sa kanilang, kasi war shock sila. So, thank God, meron yung malaking company ng Marikina Shoes, nag-donate ng shoes. Karamihan na nag-donate nun is Senator Bongo, relief used clothing. Ang dami po, yung Coca-Cola, they donated mga bottles of goods. Marami, at that time, marami tayong kababayan na tumulong during the siege, during the gera. Pabalik-balik po ako doon. Ang family ko, my husband and my daughter, umiyak, nagluluhod na, Mami, no. Kalaban mo, terorista. They could easily target the C-130. Sabi ko, hindi. Malakas ang loob ko, hindi tayo pababayaan ni Lord. And look at me, I'm still with you. Telling the unforgettable experience I had worked with PRRD sa war zone. Kaya kay PRRD talaga, may iba, nag-iisang Pangulo na kaya niyang ialay talaga ang buhay niya. He was with the soldiers during the war zone. Grabe, doon mo makikita siya. The second one, tatlo yung kwento ko. The second, naalala ko na. Kasi ang advocacy ni Tatay Digong is no to drugs, no to corruption, no to criminality, no to insurgencies, and no to poverty. And yes to federalism. So volunteers kami, we went all the way to Visayas region, umikot kami. Dumating kami sa kaikikot namin, narating namin ang isang daungan na walang whatever para tumawid kasi we wanted to go to look for that pink beads in Samar. So sabi ko, excited ako. Ang mahal ng bangka to at ang lakas po ng
loob namin, gabing-gabi ang dilim. Naglayag kami, we want to cross that barrier. Pagdating namin doon, natutukan kami ng Armalite ng mga security ng owner ng resort na foreigner. So sabi ko, bakit niyo po kami tinututukan? Kapwa po namin kayo Pilipino. Kasi po, bawal po dito dahil private property. Yan po, may bakod, private property. At this one, pag-aari po ito ng mamamayang Pilipino, kapwa po namin kayo. Huwag niyo po kami tututukan. Nandito lang po kami para voluntaryong mga kanya for federalism. So nag-explain kami ang haba ng usapan bago kami makababa ng bangka. And then at the end, they helped us. Sabi namin, dahil wala kaming kilala doon, ang dilim-dilim, wala silang source of electricity. Din sabi ko, pakiusap na lang po, dalhan nyo na lang kami sa bahay ng barangay captain. Kumatok kami, ang lakas ng loob namin, kahit nahiya kami, makikisilong po kami dahil wala naman po kaming kilala dito. So inampon naman kami ng kapitan. The following day, it's God's blessing. Pagdilat ng mata namin, lahat kami excited. It's truly a pink beach. I don't know kung saan ito sa Samar, pink beach. At ang pinakaswerte namin, gathering ng lahat ng mga barangay captains na ang nag-officiate ay yung mayor ng lugar. So, ang daming handaan. So, sabi ko, nakakahiya, wag tayo umattend. In-invite kami. Kaya lang, tayo Duterte, yun palang lugar na napuntahan namin ay kay Mar Rojas Country. So, sabi ko, hindi po tayo magkakaaway. Ang sa amin lang, we will introduce federalism. Nasa inyo lang po kung yayakapin ninyo. We will explain it thoroughly. Nasa inyo po kung yayakapin ninyo. Sabihin ninyo po kung titigil kami at aalis kami. Bilang respeto kasi it's your event, not ours. Ina-invite lang kami ni Kapitan, sabi ko gano'n. We were able to finish to discuss yung federalism. And mayroong warm, gusto nila. Niyakap nila yung federalismo na inilatag namin kasi sabi namin napakaganda nito. Pag-uwi namin, may nadaanan kasi walang kuryente, walang malinis na tubig. Ang source ng tubig nila kinukuha sa balon sa gitna ng, I don't know why, it's in the middle of yung dagat. May parang doon. May nadaanan kami, parang balon bukal ba tawag doon. Doon sila naglalaba, kumukuha ng inumin. So I reported it all. So sabi ko, lambing ko lang tayo kahit isang pump to help them. And then, thankful, na-provide. Palakpakan po natin si tatay, nakapag-provide po tayo kahit kapag isang pump sa area na yon. So until now, sabi ko kay Miss Marie Chris, our leader from Calbayog City, who is from Western Samar, Marie Chris, one time pag-uwi mo, sasama ako sa Western Samar, pero dalhin mo ako sa Eastern Samar. Gusto kong bisitahin yung lugar na yon. Kasi I've been there and I want to go back. Kumustahin yung kapitan na nag-ampon sa amin. So third, I joined yung mga Secretary Mamunjong, Secretary Castaciones, Yusek G, Yusek Emily Padilla. This is unforgettable for me. Sumama lang ako kasi at that time na taon, natanggal si Sec G as DSWD Secretary. So sabi ko, I'll talk to him. Sabi ko, talagang, kasi I know that yung kakayahan ni Sec G. So parang sa akin hindi naman tama na matanggal siya, pero who are we to question PRRD? Pero sabi ko, I'll go with you, kakausapin ko si tatay. So nandun kami sa harap, si tatay nasa stage. Basta ganun-ganun lang ako, tapos makulit ako minsan. Ganun-ganun lang kay tatay. Ginano niya ako. So I went with him. Sabi ko, tay, andito si Sec G. Saan? Ito, hawak-hawak ko. So, nagkausap sila, and then thankfully, napunta si Sec G sa DAR, Department of Agrarian Reform. She was appointed as Undersecretary. And then, sabi niya sa akin, umakyat ka. So, I went up. Hinarang-harang pa ako ng PSG. So, sabi ko, tay,
hinaharap naman ako ng PSG, paano ko lalapit sa'yo? Papasukin nyo. So sabi ko, ano kayo? Si tatay na nagtawag sa akin. So I went near him. Ano po yun tayo? Nagulat ako, all surprised. Kinuha niya ang kamay ko. Itong kamay ko, he was here. Itinaas niya. So sabi ko, ano to? So feeling, alam mo na, pag itinaas ka niya, endorse ka niya. You run for Makati City. Sabi ko, wala akong pera dyan. Binalo ko talaga, wala akong pera dyan. Tapos sabi niya, I'll help you. So sa dami ng task niya, hindi siya bumaba ng Makati kasi yun ang binitawan niya. Nabababa siya. Iikot siya for me to help me campaign. Kaya lang at that time, dami na niyang ginagawa. Pag-ikot ko, malakas si Tatay Digong, especially during his term. Kaya lang, I live in Makati City. We live yung, syempre, it's Binay. So, the rest is history. But forever, hindi ko makakalimutan na ang isang dang Imperial Mangalino was personally endorsed by PRRD. Hindi ko talaga makakalimutan and then forever grateful kay Tatay Digong. So, tatlo lang ko message ko. Ang dami kong magagandang stories to share during the term of Tatay Digong. And I'm so lucky, we were also lucky na nakatrabaho namin even in my own little ways as a volunteer. Hawak ko po na ng social services. Tapos, nagkaiwalay na kami. They are with the national ng DDS Saraol. Ako naman sa Inday para sa Bayan. Then when I went to Cebu, I invited ko Madama to join. Sabi niya, what if I create a BIPSD? So I encouraged him. So he's also part of the DDS Saraol under the convener of Davao City Councilor Danilo Dayangiran. Ayan, palakpakan po natin si